Mapagpalang pagbati po sa inyong lahat and welcome back po muli sa ating munting channel. 15 pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero, maaari pang madagdagan. Ika nga ng Bombo Radio, pakisubscribe din po ang kanyang channel. At kung kayo naman po ay bago dito sa ating channel, please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa tuwing maglalabas tayo ng mga ganitong balita. At God bless you po. Umpisa na po natin panoorin po ito. 15 pulis na sangkot o manoy sangkot sa kaso nitong mga missing sabongero, maaari pang madagdagan. Mga pulis naman nasa restrictive custody na ng Philippine National Police. Alam natin ang buong detalye ng balita. Good job, General Nicolas Torre III, ang bago nating PNP chief. Talagang matikas at talagang maganda yung ginagawa niya sa pamumuno niya, no? Mabilis ang aksyon. Yan, tinutukan na ni Bombo Bea Pinik. Saludo po tayo. Isa. Kasalukuyan ang nasa ilalim ng restrictive custody ng Philippine National Police ang 15 mga kapulisan na napag-alamang sangkot sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero na siya mismong kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon sa hepe, nasa ilalim ngayon ng kanilang kustudiya ang mga naturang pulis na sangkot umano sa pagkidnap at pagpatay sa higit sa 100 nawawalang sabongero at kasalukuyan na rin anya silang nakipagtulungan sa National Police Commission para sa mas malalim pang pagkakasa ng investigasyon sa naturang kaso. Ito ay para na matiyak na mananaigang transparency, impartiality at masiguro na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng mga biktima na sa matagal nang inaasam ng kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Kinumpirma rin ni Torre na hindi lamang mula sa isang unit ang mga sangkot at may ilan na mula sa mga regional offices, habang ang ilan naman ay mga dismiss na sa serbisyo kung saan pinakamataas sa posisyon anya na nasangkot sa naturang kaso ay Police Lieutenant Colonel. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Torre na patuloy pa rin na ikinakasang investigasyon para sa mga administratibo at kriminal na kaso at ayaw naman rin ng hepe na pangunahan ng mga efforts ng mga otoridad hinggil sa kanilang investigasyon. Sa kabila nito ay para manaig din ang pagiging patas at malinis sa pag-usad ng kaso, ay dapat din kanyang bigyan ng pagkakataon ng mga sangkot na sagutin ang mga reklamo laban sa kanila. O dapat lang talaga, para naman na sa ganun maipagtanggol din nila, baka kasi naituro lang, di ba? Pero grabe daw ang sinasabi ni alias Totoy dyan, kung paano daw patayin ng mga pulis yung mga sabongero. At binibigay daw sa kanya yung videos, sinesend daw sa kanya kasi siya yung lumalapit kay Mr. Atong ang daw para humingi ng pambayad dun sa mga dumali na pulis. Gabi, yung wire daw sinasakal yung leeg, ginagarote daw hanggang sa lumabas yung dila at maihisa sa lawal hanggang sa mamatay. Grabe yun, di ba? Unti-unti yun. Grabe. Sana managot talaga kung sino talaga yung mastermind nito at yung mga sangkot na gumawa mismo ng mga pulis dito. Para na sa ganun mabigyan ng hustisya yung mga 108 na mga namatay na sabongero. Kasunod ito ay siniguro naman ang hepe na bagamat bibigyan sila ng pagkakataong masagot o makasagot ay hindi anya sila bibigyan ng Philippine National Police ng luwag at puwang na paglaruan ng batas at maging hustisya. So na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Yes, we have placed several personnel under restricted custody pending the investigation on the missing sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Yes, they are in Camprano. Lieutenant Colonel? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro pagpapasensya nyo. Hindi ko mapangunahan kung anong magresulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag. Hindi namin sila bibigyan ng puwang. Na Samantala, sigurado yan si PNP Chief Nicolas Torre III na nagsabi, no? Medyo maganda mga palakad nitong general natin na to.
Victor, Bombo Jai, hindi naman din anya nahihinto sa bilang na ito ang kanilang mga ginagawang efforts para malaman pa ang iba pang mga individual na mga maaaring posible at mga sangkot sa kasong ito ng mga nawawalang sabongero. Hindi anya hihinto ang PNP sa pangangalap ng mga sapat na impormasyon at ebidensya para matukoy pang ibang kapulisan at maaaring hindi lamang anya sa 20 titigil ang bilang at malaki ang posibilidad na madadagdagan pa ito. Marami pa kasi mga lumulut. Marami yan. Kasi ano yan grupo-grupo talaga yan eh. Sanay na yan, gawain na ng mga iskawalag na pulis yan. Hindi naman lahat ng kapulisan natin ganyan. Lalo na ngayon at sa pamumuno ni General Torre, talagang magtitino yung karamihang pulis, no? Pero yung mga datihang gumagawa na talaga ng kalokohan, tiyak patuloy pa din ang paggawa nila ng ganyan kasi malaki yung pera na ino-offer sa kanila, no? Utang na pangalan habang nagpapatuloy ang investigasyon na siyang kailangang sumailalim pa sa verifikasyon habang may mga sapat na impormasyon naman anya ang kapulisan tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga posibleng sangkot sa kaso. Sa kasalukuyan naman ay nakapokus anya ang PNP sa pagkumpirma ng mga impormasyon sa unang 15 nasa restrictive custody habang ibang mga personalidad naman ay tsaka na anya ilalantad dahil sa nagpapatuloy na investigasyon sa kaso ng mga sabongero. So na yan, pakinggan naman natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. As I've said earlier, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay, may mga iba pang mga personalities na identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at kung kailan. Sana naman sa pagkakataong ito mapakita po ng batas natin na talagang may nakukulong talaga rito sa mga akusado na to at sa mga guilty na mapapatunayan na talagang gumawa ng mga pagpatay at tayo pinaka-mastermind, no? Para sana matakot yung mga gagawa na sa ganun nakikita ng publiko, ng taong bayan na may napaparusahan na pag may ginagawang kamalian sa batas natin. Kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it. Para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-confirm ng information dito sa 15. All the rest is we will release the information as the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay ng mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na ma-involve dito. Sa ngayon ay patuloy naman ang pagsasagawa ng kanilang ang PNP ng kanilang mga eksaminasyon at pagkalap ng detalye, lalo na at may ilang mga lugar pa ang tinutukoy bilang disposal site ng mga sabongero matapos sa alaman na hindi lamang sa Taal Lake itinapon ang mga labi ng mga biktima. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Bea? Yes, Bombo Victor. Matanong ko lamang, Bombo Bea, no? Itong mga missing sabongero, nasa mahigit 4 years na nawawala. And ngayon nga lang lumutang itong 15 na pulis o manoy sangkot sa pagkawala ng mga ito. May time frame pa na ibinigay si General Torre kung kailan matatapos itong investigasyon kasi habang tumatagal parang nalalayo tayo sa hustisya, Bombo Bea. Actually, Bombo Victor, originally 20 na kapulisan yung banggit dun sa affidavit ni alias Totoy na sangkot dito sa pagkawala at pagkamatay ng higit sa 100 mga sabongero, ano? Ngunit ayon kay PNP Chief, ayaw niyang pangunahan yung magiging investigasyon at kung hanggang kailan tatagal itong magiging investigasyon ng mga otoridad, lalo na at ang nangunguna dito sa mga preliminary investigation ay yung Department of Justice na, no? Dahil yung sa kanila naman, ayon din kay General Torre, sila lamang yung nagbibigay ng mga sapat na impormasyon na kakailanganin sa investigasyon ng Department of Justice dahil nga nauna na dito, pinahayag niya kanina na nagbibigay ng mga pahayag si alias Totoy sa kanila months before pumutok na itong mga balita tungkol dun sa kinaroroonan ng mga labi ng mga sabongero, Bombo Victor. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, Bombo Bea, may statement yung Department of Justice. Well, naniniwala sila doon sa credibility ng mga impormasyon na ibinibigay nitong si alias Totoy, bagamat pinangalanan na nga itong sinasabing whistleblower dito sa kaso ng missing sabongero. May paliwanag ba si General Torre kung bakit di pwedeng pangalanan itong mga pinangalanan ni alias Totoy na nasa 20
na inisyal ng mga pulis na manoy sangkot dito sa mga nawawalang sabungero? Dapat lang wag muna kasi mamaya biglang umalis o biglang magtago na lang, di ba? Hindi na magpakita at parang nag-guilty na, no? Pero siguro kung ako yung pulis noon, harap na lang din ako. Yun nga lang, pag talaga may kasalanan ka, may ginawa kang mali sa batas, pasikot-sikot at paligoy-ligoy yung mga tanong ng mga husgado diyan sa Senado. Kaya tiyak mahuhuli ka pag talaga nagsisinungaling ka. Bumbobeya. Isa lamang maging rason mo kung bakit hindi niya muna pinangalanan at ang mga sangkot na pulis dito, no, Bombo Victor, at lalo na kung saan nang galing ng mga regional offices at kung ano mga posisyon ang kinalalagyan ng mga pulis na ito. Sabi niya, ayaw niya ng pangunahan at ayaw niya rin preemptive, kumbaga mabigyan ng butas yung kanilang mga kinakasang investigasyon, lalo na at nagpapatuloy pa rin yung mga investigasyon dito sa kaso ng mga sabungero, no? Maaari daw kasi na may mga personalidad na piliing pigilan ang hanay ng kapulisan sa pagkakasa ng kanilang mga preliminary investigation para matukoy pa yung mga personalidad at yung mga pulis na sangkot dito sa kaso, Bombo Victor. Maraming salamat, Bombo Bea. Okay, maraming salamat din sa inyong pagbabalita at tayo nagko-komento lang sa inyong mga binabalita, no? At ayun po, nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng mga bagong subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless. At kung kayo naman po umabot sa panonood hanggang dito, ano po masasabi nyo sa napanood natin? Comment down below po kayo at pag-usapan po natin yan. Muli, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.